Hey guys, welcome to my channel. Usapang prepping tayo. So, syempre, prepping mindset, backup after backup. So, dapat may backup ka sa backup mo. Okay? So, kung papasok ang issue about money, syempre, iba-iba tayo ng kalagayan sa buhay. So, we have different ways para magkaroon ng backup natin. Like, knife, di ba? Example, knife. Hindi ka naman bibili ng isa lang knife eh. Isa lang, so bibili ko na lang yung napakamahal. So, yun yung mali sa prepping mindset kasi 'di ba? Paano pag nawala 'yon or nanakaw sa iyo, wala ka na. So dapat may backup ka. Kaya nga ibang preppers like me, naglalagay tayo ng mga survival cash kasi may backup tayo just in case na ma-compromise yung lugar natin, mag-bug out tayo, meron pa tayong makukuhang supplies, mga ganon. And in terms of weapons, ganon din. Pag na-disable yung weapon mo, pag nanakaw or whatever, meron ka pang alternative. And then food source, ganun din, pati water, 'di ba? Water. So ibig sabihin, kung umaasa ka lang sa nawasa or sa gripo, dapat may backup ka. Like ako, 'di ba nagko-collect ako ng tubig ulan when it rains kasi libre naman 'yan eh. And nasasayang lang 'yan sa lupa rin, 'di ba? And hindi ko nasasayang yung tubig kasi during summer na napakainit, so imbis na magdilig ako using yung sa gripo, yung tubig ulan na inipon ko, binabalik ko rin naman sa earth. Mag-evaporate din yan, so cycle. So backup after backup. So ang pag-uusapan natin generator. So last time, nagkaroon kami ng scenario wherein 4 days yata kami na walang power, pero yung ibang bahay is 1 week. No? Dahil sa tornado, may dumaan na tornado malapit lang sa amin. 1 mile yung touchdown, no? 1 mile from here sa bahay namin. So walang power. And yung binili ko na generator, eto, 2250 inverter generator, brand new yan, no? Tinago ko yan. So I think 3 years ago ko yung binili or 4 years ago. Hindi ko na matandaan. So nagamit ko siya, and yun yung mga times na pag nagagamit mo yung preps mo, talagang parang sulit and masaya ka. Kasi marami nagsasabi, bili ka ng bili mga ganyan, sayang lang pera mo. Hindi. Magamit mo lang eh. Yun nga, no? Binili ko siya, ang bili ko yata dito below 300 na eh. Kasi matagal na eh, 4 years eh. Tinignan ko, 275. Pero ngayon, 350 na siya. No? So yung 270, sabi mo $300, no? Tinago ko siya. Sabi mo, na-stock lang yung pera ko. Pero nung time na kinailangan namin siya, 4 days, ginamit ko, it's all worth it. Pwede ko na yan, sabihin, nakuha ko na yung pera ko sa kanya. Bakit? Alam niyo ba yung ibang tao dito, nag-hotel pa, kaya ang iba fully book yung So, brown out ang bahay nyo pag hotel, nag-hotel sila. So, magkano ba ang hotel ngayon, no? So, doon pa lang, sulit na. Hindi naman lahat, Pero syempre, kung may capability ka, kung may pera ka, 'di ba? Kung may pera ka, kaya mong gawin. Ang problema, may pera ka na nga at that time, fully booked pa yung mga hotels dito sa lugar namin. Lalayo ka pa talaga sa malayo. So walang silbi yung pera mo. So similar, ininvest ko yung pera ko sa isang generator, sa isang event pa lang, nabawi ko na yung investment ko, nasulit ko na. And then yan, change oil ko na yan, tapos ito, din-drain ko na yung oil, and ready na to for storage, itatago ko na siya. And with that mindset, naisipan ko bumili ng isa pa, eto. So ang advice dito sa US pag may isa kang maliit na generator, dapat meron ka ring malaking generator. Bakit? Kasi kung maliit lang ang kailangan mo na power, hindi mo kailangan ng malaking generator, di ba? Sayang lang yung gas mo, sobrang laki niya for the job. Okay, kung kailangan mo naman ng maraming power, hindi naman kakayanin ng maliit na generator, na kasi ito 2250 watt, 2250 watt, surge watts niya yan. Pero ang running watts niya 1800 watts. Okay, so nung nag-brown out last time nga, ilang araw kami walang power, ginagamit namin to for the window AC, refrigerator, ilaw, pang-charge ng battery, tapos yung wifi na router namin. That's it. So sabi nung panganay ko, may pasok siya, paano siya maglalaba? Hindi gagana yung washing machine. Hindi nakakayanan nito yon. Okay, so naisip ko, okay,
So for a whole house system, sabihin buong house ipapower ko minus the central AC, kailangan ko na mas malaking generator. Okay? And dual purpose na rin to kasi pwede rin itong gamitin pag nag-RV kami, RV life. Okay? Kasi may RV plug siya. Ito, RV life. Okay? So dual purpose kasi in the future baka mag-RV din kami. Anyway, so yun nga, binenta ko yung isa kong generator na halos magkasing laki, 4,000 watts and 3,500. Ito 3,200. Kasi mas maraming features to. And kasama dyan yung dual power source. So pwede siyang gas, yan o, dual fuel. Pwede siyang gas and pwede siyang propane. Yan ang gagawin natin ngayon. Gagamit tayo ng propane. Kasi itong propane na to, luma na to, matagal na. And yung isa nga, nagulat ako, empty na, no? I-drain ko na to ngayon, gagamitin ko na para matesting na rin to. Tapos, i-refill ko na siya ng bago. Na-realize ko mas mura pala magpa-refill kesa yung ipapalit mo. Sa store, kunyari sa pharmacy like CVS, Walgreens, ipapalit mo to $25. Pero pag pupunta ka sa U-Haul or sa Ace Hardware, talagang i-refill lang nila to, $16.50 lang. So, dalawa yung tangke ko, makakatipid ako. Anyway, without further ado, patakbuhin natin tong Firman WHO3242 dual fuel generator using propane. So, similar, simple na naman, no? Pakita ko sa inyo from the start. Ito, kasama to sa generator, tong propane hookup. Yan lang naman siya. Connect nyo lang. So sabi ko nga kanina, bago tayo nag-start, backup after backup. Dapat yung backup mo, may backup din. Ayan, ano lang, hand tight. Hand tight. Ito, clip lang to dito. Tanggalin nyo lang yung rubber cover. Dalawa yan ha. Ito yung electronics nya. Pa-plug nyo siya dito. Modulas. Yan. Tapos ito, i-plug nyo yan dito, tapat na yan kasi may device dito siya na nagre-regulate din ng gas. Okay. So, buksan nyo na to. Buksan na natin yung gas. Buksan na natin. Lapit natin para makita nyo. Bukas. Switch to on, and then ito, hindi ko alam anong purpose nito, pero i-charge, ano siya eh, pipress mo siya ng 3 seconds, 1, 2, 3. Ito yung choke, tingnan natin kung hindi na magcho-choke ha. Tama ba? Switch, ito naka-switch sa gas, dapat switch mo pala sa LPG. Yan, nakalimutan ko, dapat ununa pala natin. Switch siya sa LPG. Tingnan natin, hindi ko i-choke ha. Start natin. Ayos! Takbo na agad. Hindi na kailangan i-choke kasi gas naman siya eh. Okay? One click. Isa yun yung sa nagustuhan ko, kaya eto binili ko and binenta ko yung isa. Kasi push start lang siya. Push start. Hindi ka na, pero may option ka humila. Eto, pull. Ito naman yung pull cord niya. Tapos ito na yung extension para dun sa window AC ko sa loob. Ito yung ano niya, data. Pinapakita. Pakita ko na nga. So sinasabi nun kung ilang hours, ilang voltage at saka ilang hertz. So feeling ko itong 60 hours pa lang ito pinapatakbo. Yan, 60 hours tapos 6 hertz, 125 volts ang nilalabas niya. Tignan natin kung magbabago yan. Tapos
eco mode. Yan. Eco mode is mas matipid. So ibig sabihin, ang nilalabas nito is 3,200 watts. Pero yung mga naka-plug sa kanya is around 1,500, 2,000 lang. Hindi mo kailangan ng 3,200, mag-eco mode ka. So mas humina yung sound, tapos mas konti yung demand. Mamaya natin i-eco mode. Yan. Plug na natin yung window AC namin. Dinaan ko sa doggy door yung wire. Tara. Backup after backup. Yan, window AC, lamig. Yan. So, magana yan. Magana pa to, fan. Dalawa. Tapos ano pa ako pwede. So, ayun guys. Maglilinis ako ngayon. Absensya na, magulo yung bahay. Hindi nga ganong rinig dito eh. So, sabi ko nga, ubusin ko na yung laman ng propane na yon. And kaya yung prepping mindset na backup after backup, maganda tong nakuha kong generator kasi maliban sa gas, pwede akong gumamit ng propane. Yung advantages niya, yung propane mas matagal ang storage, yung gas napapaso. Ibig sabihin, kailangan mong lagyan pa ng chemical stabilizer para magamit mo, kasi pag in-store mo yan, 1 year, pag ginamit mo, baka masira pa yung engine mo. Samantalang yung propane, mas matagal lang shelf life kasi sealed siya. Plus, in times of crisis, napatunayan ko na yan dito, nagkaroon ng power outage, walang mabilhan na gas. Okay? Sarado mga gasolinahan kasi walang power. Siyempre, pag walang power, walang pump, hindi mapapump yung gas mo. Okay? At kung may makita ka man na pump na bukas, grabe ang pila, haba ng pila. Kaya maganda meron akong standby kahit isang propane tank. Kahit isang propane tank lang. Okay, for that just in case scenario. Magmatagalang storage. Okay? And sa RV life nga, mas pabor sa kanila yung propane tank. No? Kasi hindi umaamoy sa RV or sa van pag nagba-van life ka. No? Yung propane sealed yan. Anyway, yan, pinakita ko lang backup after backup. Kaya sabihin nyo, may isa ka ng generator, bumili ka pa. Well, magkaiba ng purpose yan eh. Hi guys, thanks for watching.